Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ngayon po ay pag-aaralan po natin ang Unit 49 na may pinamagatang Timothy, Man of God. Pero bago po yon, bago po tayo mag-aral po ng salita po ng Diyos, tayo pong lahat ay yumukat manalangin. Ama naming Diyos na mahabagin na nasa langit, maraming salamat po sa araw na ito at binigyan nyo kami ng isang magandang araw upang magkatipon-tipon at mag-aral po ng inyong salita upang sa gayon Panginoon ay magkaroon po kami ng karunungan na magturo sa mga bata. Kami po ay mahihina pa sapagkat kami po ay ipinanganak ng makasalanan at patuloy po kaming nakakagawa ng kasalanan. Pero dahil po sa inyong habag at pag-ibig ay pinagkalooban nyo kami na tawaging mga anak mo sa pamamagitan po ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kami po ay iniligtas nyo sa walang hanggang kapahamakan doon sa impyerno. Kaya nawa ay ilagay nyo po sa mahinang bibig ng mga ngaral yung mga salita na dapat naming matutunan upang maipaliwanag niya ng madali at malinaw. Ganon din po sa mga brothers and sisters na makikinig ng inyong salita. Bigyan niyo po sana din sila ng puso na handang makinig ng inyong salita at gamitin po ang salita na ito upang makapamuhay po sila ayon po sa kanila sa iyong kalooban. Ngayon po ay pag-aaralan po namin ang buhay ni Timoteo. Nawa sa pamamagitan po ng buhay ni Timoteo na tao ng Diyos ay magkaroon kami ng kaalaman kung paano po namin ibabahagi ito sa mga estudyante, lalo na po sa church school, upang sa gayon Panginoon ay lumaki sila na gaya ni Timoteo. Muli, sa banal na Espiritu lang po kami lubos na nagtitiwala at umaasa. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Muli po magandang araw po sa ating lahat. Ang title po ng pinag-aaralan po natin ay Timoteo na tao ng Diyos. So, ang main verse po natin ay mula sa mga Gawa, chapter 16, verse 1 hanggang 3. Basahin po natin. Mga Gawa, chapter 16, verse 1 hanggang 3. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroon ang isang alagad na ang pangalan ay Timoteo, na anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya, ngunit Griego ang kanyang ama. Maganda ang patotoo tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Listra at Iconio. Nais ni Pablo na sumama sa kanya si Timoteo at nang kanyang kunin siya ay kanyang tinuli dahil sa mga Hudyo na nasa mga lugar na iyon sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang ama ay isang Grego. So, bago natin pag-aralan, panimula, walang gaanong pagkakakilanlan sa personal na buhay ni Timoteo pero nakilala siya bilang tapat. Malamang na narinig niya at sinampalatayanan ang ebanghelyo nang dumating si Pablo sa lugar ng Derbe at Listra sa unang paglalakbay bilang misyonero, maging ito man po ay walang katiyakan. Kaya pag-aaralan po natin yung patungkol kay Timoteo. Una, tungkol kay Timoteo. So sa aklat ng mga gawa, kabanata 16, unang binanggit ang pangalan ni Timoteo. So ano po yung kahulugan ng pangalan ng Timoteo? So, isang minamahal ng Diyos. So, dito, sa mga gawa chapter 16 verse 1, nakarating si Pablo sa Derbe at Listra, naroon ang isang alagad na ang pangalan ay Timoteo na anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya, ngunit Grego ang kanyang ama. Kung makikita po natin dito sa mga gawa chapter 16 verse 1, so nandito po yung magulang ni Timoteo. So, yung kanyang ina ay isang babaeng Hudyo, yung kanyang ama ay isang Grego. Ang pangalan po ng kanyang ina ay Eunice. Nakasulat po ito sa 2 Timoteo chapter 1 verse 5. Pagdating naman po sa pananampalataya, sa unang missionary journey, itinatag ni Pablo ang iglesia sa katimugang bahagi ng Asia Minor o Turkey sa kasalukuyan, sa Iconio, Listra at Derbe. Sa muling pagbisita sa mga iglesyang ito sa kanyang ikalawang paglalakbay, maliwanag na nakilala niya si Timoteo sa unang pagkakataon sa panahon ng ikalawang paglalakbay ni Pablo bilang misyonaryo. Kung titingnan po natin yung pananampalataya ni Timoteo, sinabi po sa unang Timoteo chapter 1 verse 2, kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya. Tunay na anak sa pananampalataya. Ganito po tinukoy ni Pablo si Timoteo. Sa paglalakbay po ni Pablo bilang misyonaryo, si Timoteo
ang kanyang lola at ang kanyang ina, sina Luis at Eunice, ay kabilang sa mga unang naligtas sa pangangaral ni Pablo mula sa komunidad ng mga Hudyo sa Listra. Tiyak na nag-response si Timoteo sa tunay na ebanghelyo. Kaya nga tinawag po ni Apostol Pablo na tunay na anak sa pananampalataya. Sa pamamagitan po ng evangelism ni Apostol Pablo, naligtas po sino? Si Timoteo. Sa katunayan, nagsimula ang pananampalataya ni Timoteo sa kanyang ina at lola. Sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 5, sinabi po dito, naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya, isang pananampalataya na unang nabuhay kay Loida na iyong lola at kay Eunice na iyong ina, at ngayon ako'y nakakatiyak ay namamalagi sa iyo. So sa pagtuturo kay Timoteo, sa mga kasulatan doon po sa Lumang Tipan, at paghahanda sa kanya mula sa pagkabata, tinulungan ni na Eunice at Luis ang puso ni Timoteo na tanggapin ang Kristo kapag siya ay nahayag. Kaya nang maipahayag at nakilala ang Mesiyas na siyang si Jesucristo, so si Timoteo po ay sumampalataya nang naipangaral po ni Apostol Pablo si Jesucristo bilang Mesiyas. Kaya nga sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 5, at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya nang maipangaral ni Pablo kay Timoteo kasama ang kanyang lola at ang kanyang ina, ay tinanggap ang mga turo ni Pablo at isinuko ang kanilang buhay sa tagapagligtas na si Jesucristo. Ano po yung aral dito? Dapat din nating ihanda ang ating mga bata, maging yung ating mga estudyante, mga church school student, sa salita ng Diyos na maging handa kapag si Kristo ay kumilos sa kanilang mga puso. Ibig sabihin, maaari po nating linangin yung kanilang pananampalataya habang sila po ay kahit sa murang edad pa. Kaya nga sa mga Kawikaan, chapter 22, verse 6, sabi po dito, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran. So, maaari nating linangin ang pananampalataya ng mga bata kahit sa murang edad. Hindi kasi natin alam, baka isa sa kanila o marami sa kanila ang maaaring susunod na Timoteo. At pag-aaralan po natin yung ministeryo ni Timoteo. So, una, siya po ay kamanggagawa ni Apostol Pablo. Sa mga gawa chapter 16 verse 3, nais ni Pablo na sumama sa kanya si Timoteo at nang kanyang kunin siya ay kanyang tinuli dahil sa mga Hudyo na nasa mga lugar na iyon sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang ama ay isang Grego. Sinabi po dito, nais ni Pablo na sumama sa kanya si Timoteo at kinuha po niya si Timoteo bilang kamanggagawa. Kamanggagawa niya sa pangangaral ng Ebanghelyo sa kanyang paglalakbay bilang misyonaryo. Kaya si Timoteo po ay naglingkod bilang kinatawan ni Pablo sa ilang iglesia. Mababasa po natin yan sa 1 Corinto chapter 4 verse 17. Dahil dito aking isinugo sa inyo si Timoteo na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siyang magpapaalala sa inyo ng aking mga daan na nakay Kristo, gaya ng itinuro ko saan mang dako sa bawat iglesia. Ganun din po sa Pilipos, sinabi po dito, ngunit umaasa ako sa Panginoong Hesus na suguin kaagad sa inyo si Timoteo, upang ako naman ay mapanatag sa pagkaalam ko ng mga bagay tungkol sa inyo. Binanggit din si Timoteo bilang kasama ni Pablo ng isulat ni Pablo ang ilang mga sulat sa Bagong Tipan, kagaya po ng ikalawang Korinto, Filipos, Colosas, una at ikalawang Tesalonica at Filemon. Naglingkod si Timoteo bilang kamanggagawa ni Pablo at sa kalaunan naging ministro sa iglesia ng Efeso. Ibig sabihin naging pastor po si Timoteo sa iglesia ng Efeso. Tingnan po natin sa unang Timoteo chapter 1 verse 3. Sabi po dito, pinapakiusapan kitang manatili sa Efeso, gaya noong patungo ako sa Macedonia, na iyong atasan ang ilang tao na huwag magturo ng ibang aral. So si Timoteo po ay naging pastor sa iglesia po ng Efeso. So sa letter E, katangian at kalagayan. Dito po natin makikita kung ano po ba yung katangian at kalagayan ni Timoteo. Una, may magandang patotoo.
So, si Timoteo po ay isang taong maamo at mahabagin dahil mayroon siyang mabuting reputasyon sa kanyang bayang sinilangan sa Listra. Nakasulat po ito sa mga gawa, chapter 16, verse 2, maganda ang patotoo tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Listra at Iconio. At sinabi din po dito sa number 2, responsable at tapat. So si Timoteo po ay isang taong nagtataglay ng katangian bilang responsable at tapat gaya ng pagkatawag ni Apostol Pablo na isang minamahal at tapat na anak at bilang isang aking tunay na anak sa pananampalataya. Kaya kung titingnan po natin dito, si Timoteo po ay responsable at tapat. So sa pangatlo naman po, mahina ang pangangatawan at may karamdaman sa tiyan. So si Timoteo ay isang taong may karamdaman sapagkat hinikayat siya ni Pablo na gumamit ng kaunting alak bilang gamot sa halip na uminom lamang ng tubig. Kung babasahin natin sa unang Timoteo chapter 5 verse 23, sinabi po dito, huwag ka nang iinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong mga tiyan at sa iyong madalas na pagkakasakit. So madalas pong magkasakit si Timoteo, si Pastor Timoteo. Kaya malamang siya po ay mahina ang kanyang pangangatawan habang isinasagawa yung gawain po niya. Pang-apat, siya ay nasa kabataan. Marahil si Timoteo po ay nasa kabataan pa, kaya pinag-iingat ni Pablo si Timoteo mula sa pagnanasa ng kabataan, sapagkat mapupusok ang mga kabataan sa pagnanasang sexual. Kaya nga sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 22, ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. So bilang isang ministro, sumulat si Pablo ng mga liham kay Timoteo at nagbigay ng payo para sa kanyang ministeryo. Kaya pag-aaralan po natin yung dalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo at magagamit din po natin ito bilang isang merong ministry sa church. Kaya unang sulat kay Timoteo, dito po sa unang sulat kay Timoteo, binigyan ni Pablo ng mga tagubilin at payo si Timoteo para sa pangangasiwa ng iglesia. Kung titingnan po natin, sabi po dito sa unang Timoteo chapter 6 verse 11 hanggang 12, basahin po natin. Ngunit ikaw, o tao ng Diyos, so sumunod ka sa katwiran, sa pagiging makadiyos, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at sa kaamuan. Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Kaya sinabi po dito, bilang tao po ng Diyos, kailangan daw pong sumunod ni Timoteo sa katwiran, pagiging makadiyos, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at sa kaamuan. Kaya ano po ba yung katwiran? Ito ay pamumuhay sa tamang relasyon sa Diyos, sa ibang tao at sa lahat ng nilikha. Ibig sabihin, kumilos tayo ng may katwiran kapag namumuhay tayo ng makatarungan, tapat at may katapatan ayon sa tagubilin ng Diyos. Ang isa sa mga katangian ng may katwiran ay walang pagtatangi. Kaya nga sinabi po ni Santiago sa chapter 2 verse 9, subalit kung kayo'y nagpapakita ng pagtatangi, kayo ay nagkakasala at kayo'y inilantad ng kautusan bilang mga lumalabag. So hindi po maganda ang pagkakaroon po ng pagtatangi. Pangalawa, pagiging makadiyos. So ang pagiging makadiyos ay kahangahangang pagsasakatuparan ng pinakamataas na otoridad ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay, kasama ang kaukulang responsibilidad na ipakita sa Kanya ang paggalang sa lahat ng kinikilos at pag-uugali. Kaya nga sa unang Timoteo, chapter 2, verse 2, patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. So dito, magkaroon po tayo ng kabanalan at paggalang. Kung titingnan natin sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 11, yamang ang lahat ng mga ito, lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito, anong uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos. Kung titingnan po natin yung salitang kabanalan at pagiging makadiyos ay tumutukoy sa parehong katotohanan. Na ano po? Na kung titingnan po natin,
ginamit po ni Apostol Pedro ng magkasama ang kabanalan at pagiging makadiyos. Kaya nga sa mga Kawikaan, chapter 8, verse 13, ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan, ang kapalaluan, kahambugan, landas ng kasamaan, at ang masasamang pananalita ay aking kinasusuklaman. Ibig sabihin, kung tayo po ay mamumuhay sa pagiging makadiyos, makapaglilingkod po tayo sa Diyos, makakapaglingkod ang tao ng Diyos ng may takot kapag siya ay mamumuhay ng may kabanalan. Kaya bilang tao ng Diyos na may takot sa Kanya, so kakamuhian daw po natin yung kasamaan. So maiiwasan po nating magkasala. Pangatlo, pananampalataya. Sinabi po sa Hebreo chapter 11 verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sa katunayan, kung tayo po ay naligtas, tiyak na naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga sinabi sa unang Pedro chapter 1 verse 8, hindi nyo siya nakita gayon may inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalulahatian. Sa katunayan, kahit na hindi natin nakita si Jesus na namatay doon sa krus at muling nabuhay pagkatapos ng ikatlong araw at umakyat sa langit, naniwala pa rin po tayo, sumampalataya pa rin po tayo. Sa pamamagitan po ng maraming ebidensya sa Biblia, mula sa salaysay ng mga saksi hanggang sa makasaysayang katotohanan, tayo po ay naniwala, sumampalataya po tayo. Pero minsan, kahit naniniwala tayo sa Biblia, bilang totoong salita po ng Diyos, nahihirapan po tayong lumakad sa buhay pananampalataya. Nahihirapan po tayong sundin yung pangako po ng Diyos. Hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos. Kaya nga sa Roma chapter 1 verse 17, sinabi po dito, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga po yung pananampalataya at yung pagsunod ay meron po itong kaugnayan. Kaya bilang tao ng Diyos, isa dapat sa taglayin natin ang pagsunod. Kaya kapag inutusan po tayo ng Diyos ayon po sa kanyang kalooban, ang sagot po natin ay palaging oo. Sinabi po sa 2 Korinto, chapter 1 verse 19 hanggang 20, sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo na ipinangaral namin sa inyo sa pamamagitan ko, ni Silvano at ni Timoteo, ay hindi oo at hindi, kundi sa kanya ay palaging oo. So kailangan daw po, kapag inutusan po tayo, palaging oo. Kaya nga, ako'y kawani ng Diyos, yes sir, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa kanya ay oo, kaya't sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ang amin sa ikalalahati ng Diyos. So ito po yung pagkakaroon po ng pananampalataya. Kaugnay po nito ay ang pagsunod. So patungkol naman po sa pag-ibig, bilang isang tao po ng Diyos, dapat meron po tayong pag-ibig. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pag-ibig sa isa't isa, malalaman ng mga hindi mananampalataya na sila ay alagad ni Jesus. So malalaman po ng mga nakapaligid po sa atin na tayo po ay tao po ng Diyos kapag iniibig po natin ang isa't isa. Kaya kung titingnan po natin sa 1 Corinto chapter 13, ito po yung tinatawag na chapter of love. Sabi po sa verse 5, hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Kaya nga mapaglilingkuran natin ng mabuti ang mga kapatid sa pamamagitan ng pag-ibig. Ganun din sa mga bata na mga estudyante po natin, mapaglilingkuran natin sila ng may pag-ibig. Kaya nga sa huling part ng Galatia chapter 5 verse 13, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. Panglima, pagtitiis. Sabi po dito sa 2 Korinto chapter 6 verse 4, kundi bilang mga lingkod ng Diyos, ipinagkakapuri namin ang aming sarili sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng maraming pagtitiis, mga kapaghatian, mga kahirapan, mga paghihinagpis. So baka nagkakamali po kayo ng pagkaunawa patungkol po dito sa may sinabi po ni Apostol Pablo na ipinagkakapuri namin ang aming mga sarili sa lahat ng mga bagay. Bakit po? So, yung sinasabi ni Apostol Pablo dito ay
Siya po ay nagmamalaki hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling kalakasan, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa kanila mula sa lahat ng kahirapan at kapighatian na naranasan nila habang ginagawa po nila yung gawain po ng Diyos, habang ipinapangaral po nila yung Ebanghelyo. Ibig sabihin, magagawa po nating magtiis sapagkat may Diyos na nagpapalakas at tumutulong sa atin. Gayon din sa ating ministry. Hindi sa pamamagitan ng ating talento, lakas, karunungan o kakayahan, kundi sa pamamagitan ng tulong at gabay ng Diyos, kaya nagagawa natin ang gawaing ibinigay po sa atin hanggang sa huli. Mapagtitiisan po natin ito. Pang-anim, kaamuan. Sinabi po dito sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 24 hanggang 26, ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, matyaga, tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan at sila'y matauhan at makawala sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila upang gawin ang kanyang kalooban. Kapag hindi po tayo maamo, walang gustong lumapit po sa atin. Natatakot silang lumapit. Kaya kapag susubukan natin silang i-evangelize at kilala tayo bilang marahas o magagalitin, lalayuan po nila tayo. Lumalapit pa lang po tayo, ay, nandyan na yung mabagsik yan, matapang yan, magagalitin yan. Iiwasan na po tayo. Kaya bilang mga tagapagturo, maging maamo sa lahat, mahusay magturo, matyaga, magturo ng may kaamuan. Kaya pakiusap din po, paalala sa mga teacher ng church school, pakiusap, huwag nyo pong gawing panakot ang mga pastor o mga evangelist sa mga bata. Kaya pag sinabi nyo, oy, tahimik kayo, nandiyan na si pastor. So huwag nyo pong gawin po yun. So matatanim po sa kanilang mga isip na hala, sila pastor matapang. Sila pastor nakakatakot. So huwag pong ganun. Pangalawa, so patungkol naman po sa ikalawang sulat kay Timoteo. Sa katunayan, yung ikalawang sulat kay Timoteo, sa panahong ito, si Apostol Pablo na nabilanggo sa ikalawang pagkakataon sa bilangguan sa Roma. So, nagsabi po siya kay Timoteo na isang batang pastor ng iglesia sa Efeso, isang anak na sa pananampalataya at kamanggagawa tungkol sa pag-uusig at pag-atake ng mga erehe. Ibig sabihin, mga peking sekta ng sanlibutan laban sa iglesia sa mga huling araw bago ang kanyang pagkamartir. Ito ay isang liham pastoral na isinulat ni Apostol Pablo upang turuan at hikayatin ang mga tao ng Diyos na maging maingat at harapin ito ng may tapang at pagtitiis at upang mas mahusay na matupad ang kanilang misyon bilang isang pastor sa ganoong kalagayan. Kaya bilang tao po ng Diyos, una, dapat ingatan ang Ebanghelyo. Sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 14, sinabi po dito, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nabubuhay sa atin. Ang responsibilidad ni Timoteo ay ingatan ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Habang isinulat ni Pablo ang liham na ito, mulat siya sa laganap na nagbabantang paglihis sa katotohanan at pinayuhan si Timoteo na kumapit ng matatag sa salita ng Diyos. Para maingatan ang Ebanghelyo ay kailangang isagawa at ipamuhay ang pananampalataya at pag-ibig sa pamamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Pangalawa, bilang tao po ng Diyos, dapat ituro ang Ebanghelyo. Sa ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 1 hanggang 2, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't ikaw, anak ko, maging malakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makakapagturo rin naman sa iba. So, dito po, ipinayo ni Pablo kay Timoteo na maghanap ng mga taong tapat. Ang ibig sabihin ng mga taong tapat ay mga taong mapagkakatiwalaan. Ang Ebanghelyo ay ipinasa sa pamamagitan ng paraan ng paghahatid mula sa mga tapat na tao patungo sa mga tapat na tao. Kaya ganito po yung pagkasunod-sunod. Una, ipinagkatiwala ni Kristo ang Ebanghelyo kay Pablo. Pangalawa, ipinagkatiwala naman ni Pablo ang Ebanghelyo kay Timoteo.
Kaya nga pinayuhan ni Apostol Pablo na ipagkatiwala din ni Timoteo ito sa mga taong tapat. Kaya nga ang ikatlong stage ay hiniling ni Timoteo sa mga taong tapat na ihatid ang ebanghelyo. Kaya ganun din po sa pang-apat naman pong yugto, ang mga taong tapat ay dapat magturo rin naman sa iba. Ganun din po tayo na tayo po ay nakatanggap ng tunay na ebanghelyo, kailangan ituro din natin ito sa mga taong tapat upang makapangaral din po ng ebanghelyo. Pangatlo, bilang tao po ng Diyos, dapat manatili sa ebanghelyo. Kaya nga sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 13 hanggang 14, basahin po natin, 3 to 1. Subalit ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at mandadaya. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. So ang pananatili sa ebanghelyo ay pananatili sa katotohanan. Sa Juan chapter 17 verse 17, sinabi po doon, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya kailangan po nating manatili sa salita ng Diyos. Pangapat, bilang tao ng Diyos, dapat ipangaral ang ebanghelyo. Sinabi po dito sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 1 hanggang 2, sa harapan ng Diyos at si Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Ang salitang ipangaral mo ang salita rito ay tumutukoy sa ebanghelyo. Pero hindi lamang ito isang misyon na ibinigay kay Timoteo, kundi maging sa mga naligtas. Sinabi rin po ni Apostol Pablo kay Timoteo bilang tao ng Diyos, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Dahil sa kanyang kahinaan sa pangangatawan at sa kanyang kabataan, hinihikayat ni Apostol Pablo na ipangaral ang salita ng Diyos sa anumang uri ng sitwasyon o kondisyon. Kaya ganun din po si Apostol Pablo, sinabi po niya na ayaw niya pong ma-disqualified sa harapan po ng Diyos. Kaya nga sa unang Korinto chapter 9 verse 27, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay huwag, ay hindi itakwil. Kaya ingatan po natin yung ministeryo na ibinigay po sa atin. Ngayon, paano po ba maging tao ng Diyos? Una, kailangan muna nating tumanggap ng kaligtasan. So yung ideya na ang isang mangangaral ay kailangang ipanganak na muli, gayunpaman ang katotohanan na nanatili pa rin sa daan-daang mga mangangaral ang hindi pa nakakaalam ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu. Wala silang ideya kung ano ang ibig sabihin ng maligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng individual na pananampalataya kay Jesus. Sinabi po ni Jesus sa Juan chapter 3 verse 3, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kasi may mga mangangaral na hindi pa po ligtas. Kaya nga para sa mga hindi ligtas na ministrong ito, ang pangangaral ay isang trabaho, uri ng pangkabuhayan. So kinakalakal po nila yung salita ng Diyos. Kaya nga yung pagiging ministro, so iniisip nila ito ay uri lang ng trabaho. Kaya nga sinabi po ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto chapter 2 verse 17, sapagkat kami ay hindi gaya ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi bilang mga taong tapat, bilang inatasan ng Diyos sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Marami pa rin po ang nangangaral na hindi pa po ligtas. Dahil iniisip nila na yung pangangaral ng ebanghelyo, yung pagiging ministro, yung tao po ng Diyos ay kala nila ay isang profession. Iniisip nila ito na gaya ng serbisyong sibil, hukbo, hukbong dagat, pagtuturong medikal, legal, accounting at negosyo. Sa kabila ng pagkakaroon ng theological study o ordination,
pagkuha ng mga banal na utos, pagpasok sa ministeryo at binigyan ng titulong kagalang-galang o reverend. Hindi sila kailanman ipinanganak na muli. Bilang resulta, sila ay mga naliligaw at guilty patungkol po sa mga kasalanan na mapapahamak sa isang walang hanggang kadiliman at pagkawasak dahil sa kanilang mga paglabag. Kung titingnan natin, maging si Pastor Johanry, pag nakikinig po tayo ng sermon, ano pong sabi ni Pastor Johanry? So, nag-aral siya sa theological school, naging isang pastor sa mahabang panahon. So, ipinagtapat po niya na kahit na siya po ay nag-aral sa theological school, naging pastor ng maraming taon, so hindi po siya ligtas. Kaya nga, kung hindi ligtas ang ministro, so hindi rin maliligtas yung mga nakikinig sa kanya. Pero ngayon po, syempre si Pastor Johanry ligtas na po. Kaya sabi dito sa Mateo chapter 15 verse 14, hayaan ninyo sila'y mga bulag na taga-akay ng bulag, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kung ang ministro ay hindi ligtas, sila'y mga bulag na taga-akay ng bulag, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa silang mahuhulog sa hukay. Kaya una, upang maging tao po ng Diyos, syempre kailangan tumanggap muna siya ng kaligtasan. Pangalawa, so buhay na naging ganap sa pamamagitan ng Biblia. Dito po sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 17, basahin po natin sabay-sabay. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Mahalaga po na ang isang mangangaral ay dapat na pamilyar sa aklat na kanyang ipinapangaral. Halimbawa, teacher ng mathematics. Kung magtuturo po siya ng matematika, dapat alam ng isang tao ang matematika. Ganun din po, paano naman po kung guro po siya ng musika? Hindi naman siya marunong sa musika. Pwede po ba siya magturo? Ganun din. Kung isang guro ng English, kung hindi siya marunong mag-English, paano po yun? May tuturo niya kaya ng maayos? Ganun din, siya na tinawag upang mangaral ng Biblia ay tinatawag din upang mag-aral po ng Biblia. Sapagkat hindi magkakaroon ng isa kung wala ang isa. Ang tawag po dito ay prerequisite. Parang sa mga subject, may prerequisite. Ang una ay nangangailangan ng huli. So, ibig sabihin, kung tayo po ay magtuturo ng Biblia, dapat equip po tayo sa Biblia. Gaya ng sinabi po ni David sa mga awit 119 verse 97, o minamahal ko ang iyong kautusan. So, dapat yung mga mangangaral ay magpatotoo ng o mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ako po, personally, gumagawa po ako ng meditation araw-araw, inipon ko po ito. Bukod dito, gumagawa ako ng short sermon, chapter by chapter ng bawat aklat ng Biblia. Sinimulan ko sa aklat ng Isaias, natapos ko na ang isang chapter, ang Isaias chapter 1 hanggang 9. So, dahil naniniwala po ako na ako po ay mahina pa, kailangan ko pong kailangan ko pong mag-aral ng mabuti. At bilang mangangaral ay dapat na maging pamilyar sa kabuuan ng Bible. At ito'y may isa sa katuparan lamang sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation. So, ang Biblia ay mababasa sa loob ng isang taon. Ilang chapter po ba meron? Sa 66 books. 1,189. Kung i-divide mo yun sa 365, dahil merong 365 days sa isang taon, or 366 kapag may leap year, so ilan pa yung sagot? So nasa 3.25. So ibig sabihin, 4 chapters a day. O 3 chapters a day, alternate. Kasi kung 3 chapters lang, bitin. 4 chapters, sobra naman. Kaya kung gusto nyong masakto, so alternate po yun.
Pero kung gusto niyo namang matapos, 4 chapters plus kawikaan araw-araw. Ganun din, ang buong Biblia ay mababasa sa loob ng isang taon sa pamamagitan ng pagbabasa ng 3 kabanata ng Lumang Tipan sa umaga at 2 kabanata sa Bagong Tipan bawat gabi. Ang Lumang Tipan ay mababasa minsan sa isang taon at ang Bagong Tipan 2 beses sa isang taon. So, siguradong hindi kailangan ng malaking halaga para gumastos upang makamit ang kaalaman sa Biblia. Kasi kung meron tayong Bible, nandyan lang siya. Madaling lapitan, tapos basahin. Dapat lang na gumawa at maglaan ng panahon para sa pagbabasa ng Biblia para sa pakinabang ng kanyang sariling kaluluwa. Meron pong akong inihandang illustration. Sabi dito, ito po ay gaya ng paghahalaman. Sinusubukan nating palaguin ang halaman ng iba, pero ang sarili nating halaman ay hindi naman lumalago. Ang isang tao ay maaaring maging abala sa pagpapakain sa iba habang siya mismo ay nagiging kulang sa sustansya. Sa mundong ito, mayroong 2 uri ng mga mambabasa. Yung una, ang mga mambabasa ng isang aklat, mga nagbabasa ng isang aklat, at ang mga nagpapahintulot sa isang aklat na dumaan sa kanila. Anong ibig sabihin? So, may apply po. Yung isa, nagbabasa lang. Yung isa, nagbabasa siya, tapos, sabi dito, dumadaan sa kanila. Ibig sabihin na isasagawa niya yung binabasa po niya. Sa 2 Timoteo chapter 2 verse 15, sinabi po dito, basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Kaya minsan, hindi po tayo nakakapag-evangelize, hindi po natin naibabahagi ang salita ng Diyos dahil hindi tayo equipped. Minsan natatakot tayo o nahihiya tayo na baka mas maalam pa sa Bible yung ini-evangelize po natin. Kaya para makapag-evangelize po tayo ng maayos, so sabi po dito, na gumagamit ng wasto sa salita. Paano po natin yun may sasakatuparan? Siyempre, dapat kailangan po nating mag-aral ng Biblia, magbasa po tayo ng Biblia. Pangatlo, kailangan po nating maging halimbawa sa mga mananampalataya. Ano pong ibig sabihin nito? Ipamuhay niya ang kanyang ipinapangaral. Bilang upang maging tao po ng Diyos, dapat nakikita po sa buhay po natin yung sinasabi po natin na na kung tayo ay may pananampalataya, nakikita po yun sa gawa. Kaya nga sa unang Timoteo chapter 4 verse 12, huwag mong hayaang hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at sa kalinisan. Sa katunayan, walang madaling daan patungo sa kaalaman. Dumarating ito sa pamamagitan ng matyaga at masusing pag-aaral. Ayon sa pag-aaral, ang seat of the pants method ang tanging paraan na maaring ma-mastered ang isang paksa. Ang ibig sabihin seat of the pants method, ito ay nangangailangan ng karanasan. Ibig sabihin para ma-master ang mga itinuturo, dapat nararanasan mo na ito. Ibig sabihin, bago mo siya ituro, dapat na-experience mo na. Kung paanong nagpakita ng mabuting halimbawa si Apostol Pablo bilang tagapagturo kay Timoteo, sabi nga dito, kailangan din siya mismo ang maging halimbawa sa mananampalataya. So, maging si Apostol Pablo, ipinakita niya po yung kanyang pananampalataya sa kanyang buhay. So, tinuruan niya si Timoteo sa pamamagitan po ng kanyang karanasan. Kaya nga, dapat tayong mga tagapagturo muna ang dapat mauna. Tayo po kasi ang titingnan. So kaming mga minister, tinitingnan po kami ng mga members. At ganoon din po, kayo po yung teacher. Kayo din po ang tinitingnan ng mga bata bilang isang halimbawa. Kaya kung titingnan po natin yung naging buhay po ni Jesus, so sabi po dito kung paanong nagpakita ng halimbawa si Jesus sa kanyang mga alagad, ganun din tayo sa mga tinuturuan po natin. Sinabi sa Juan, chapter 13, verse 13 hanggang 16,
Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo'y binibigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginagawa ko sa inyo. So, isang magandang halimbawa si Jesus na para makita po ng mga alagad, tularan po si Jesus. Bakit? So, sa pamamagitan po ng mga ginawa ni Jesus, matutularan ng mga alagad si Jesus. Ganun din po. Si Ezra naman, dito po sa Ezra chapter 7 verse 10, inalagak ni Ezra ang kanyang puso upang saliksikin ang kautusan ng Panginoon upang sundin ito at ituro. Kung titingnan po natin dito, ginawa muna ito ni Ezra pagkatapos ay itinuturo niya. Kung mababasa po natin sa Revelation chapter 1 verse 3, sabi po doon, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Ibig sabihin, mapalad po yung bumabasa, nakikinig at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito. Pero magiging mas dakila sa kaharian ng langit ang sinumang tumutupad at magturo po nito. Sinabi po sa Mateo chapter 5 verse 19, sa last part na lang, ngunit ang sinumang tumutupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Opo, mapalad tayo dahil tayo po ay naligtas, pero mas higit na dakila ang tagatupad muna sa salita ng Diyos bago magturo. Kaya bilang teacher, maging mabuting halimbawa po tayo sa ating mga church school student. Pang-apat, upang maging tao po ng Diyos, dapat po ay willing to receive persecution while preaching the gospel. Sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 8, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pagdurusa sa halip na kahihiyan ay dapat na maging tanda ng ministeryo ni Timoteo. Ito ang una sa lahat, na hindi dapat ikahiya ni Timoteo ang patotoo sa ating Panginoon. Dito ang patotoo sa Panginoon ay nangangahulugan ang ebanghelyo. Sa katunayan, ang lahat ng mga Kristiyano ay mga saksi ni Kristo. Kaya sa mga Gawa chapter 1 verse 8, kayo'y magiging mga saksi ko. Hindi rin dapat ikahiya ni Timoteo ang ebanghelyo, bagkos ay magdusa para dito. Subalit ipinapangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus sa isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Ang ebanghelyo ni Kristo na ipinako sa krus ay isang kahalangalan sa ilan at isang katitisuran sa iba, na bilang resulta ay laging nahaharap sa pagsalungat. At habang sinasalungat ng mga tao ang ebanghelyo, natural na sasalungatin nila ang mga nangangaral nito. Kaya nga ang mga mangangaral ng ebanghelyo ay makipagtiis alang-alang sa ebanghelyo. Sa ibang salin, magdusa para sa ebanghelyo. Ibig sabihin, magtiis habang nakakaranas ng pagdurusa para sa ebanghelyo. Kahit sa panahon po natin ngayon, may mga Kristiyano na gaya ni Timoteo ay natutukso na mahiya. Isa sa mga may tatlong pangunahing dahilan sa mga ito. Una, ikinakahiya ang tungkol sa pangalan ni Kristo, ikinakahiya maging mga tao ni Kristo, ikinakahiya ang tungkol sa ebanghelyo ni Kristo. Marahil dahil sa kanilang kabataan, natutukso silang ikahiya ang ebanghelyo. Bilang tao ng Diyos, kahit na sa murang edad, dapat na huwag ikahiya ang ebanghelyo, bagkos ay magdusa para sa ebanghelyo. Panglima, dapat po upang maging tao po ng Diyos, kailangan po siya ay man of prayer. May magandang kasabihan, siya na mangungusap ng maraming sa tao para sa Diyos ay dapat magsalita ng marami sa Diyos para sa tao. Ang ministeryong walang panalangin ay parehong walang kapangyarihan at walang pakinabang. Kaya nga ang theology ay dapat na sinasamahan ng neology. Ang maraming panalangin ay katumbas ng maraming kapangyarihan. Ang maliit na panalangin ay katumbas ng maliit na kapangyarihan. Walang panalangin ang katumbas ng walang kapangyarihan.
Inilalagay ng Diyos sa bawat mananampalataya ang isang kapangyarihan na maaaring ikikilos ang kamay na nagpapakilos sa sanlibutan at magdadala ng kaligtasan. Tunay na matalino ang taong pinahahalagahan at patuloy na ginagamit ang napakalaking kapangyarihang ito. Totoo pa rin na dapat silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y papainan lang na may mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Bilang tao ng Diyos ay huwag dapat tayong tumigil sa pananalangin para magkaroon ng panibagong lakas na magagamit sa ating ministeryo. Hindi tayo magtatanggumpay sa ating ministeryo kung mabibigo tayo sa panalangin. Kaya nga sa mga church school teachers, church school ministry, kung titigil tayo sa pananalangin habang inaalagaan natin ang ating mga church school student, ito ay isang kasalanan sa harap ng Diyos. Kaya nga sa panahon po ni Samuel, bilang hukom sa panahon po na wala pang hari, sinabi po dito sa unang Samuel chapter 12 verse 23, bukod dito, sa ganang akin, huwag nawang mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paghinto ng pananalangin para sa inyo, kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. So, kailangan po nating manalangin ng walang patid. Kaya sa mga sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, na hinihikayat niyang maglingkod sa Efeso sa gitna ng kahirapan sa panahon pong iyon. Gayon din, ang sinumang nagdanais na mamuhay para sa Ebanghelyo at sa Panginoon ay tiyak na daranas ng mga paghihirap at pagdurusa. Lalong-lalo na sa huling panahon, kaya nagbigay si Pablo ng tagubilin kung paano haharapin ang mga paghihirap na ito na isang mahusay na gabay para sa matagumpay na buhay Kristiyano at bilang tao ng Diyos para sa lahat ng henerasyon. So, hanggang dito na lang po yung pag-aaral po natin mula sa Unit 49 na pinamagatang Timothy, Man of God. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Ama naming Diyos na mahabagin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na ito at binigyan nyo kami ng magandang araw, komportableng araw upang mag-aral po ng inyong salita. Nawa magamit po namin yung mga angkop na salita na dapat naming matutunan at ipamuhay upang sa gayon Panginoon ay maging mabuti kaming halimbawa sa mga kabataan, sa mga bata upang sila rin po ay magamit po ninyo upang maging tao ng Diyos. Baka sila po o marami sa kanila ang maging isang Timoteo na matapang na ipinapangaral po ang inyong salita at nawa ay sa panandalian po namin paghiwalay, kayo na po ang gumabay sa bawat isa sa amin, Panginoon, at sa banal na Espiritu pa rin po kami lubos na nagtitiwala at umaasa. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyo.